Pinagpalang umaga po muli sa atin. Salamat sa Diyos sa isang panibagong umaga, isang panibagong pag-asa na puno ng pag-ibig ng Panginoon. Patuloy tayong manampalataya sapagkat ang Diyos ay mabuti and His mercy endures forever. Ang ating pong Bible reading ngayon ay nasa Lucas chapter 22 verse 39. Let's bow our heads and pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this new day you have given us. Thank you for guarding us, guiding us, protecting us sa buong magdamag, Lord, at sa mga nakalipas na mga linggo. Thank you, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. We acknowledge, Lord, kung wala ka, hindi namin to kaya. Pero dahil sa iyo, magagawa namin ang lahat. We can do all things through Jesus Christ who gives us strength. Yes, Lord, your word is true. Heavenly Father, we lift up to you our Bible devotion for today. Speak to us, Lord. Let your strength flow upon us, Father, as we meditate on your words today. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So let's turn our Bibles to Lucas chapter 22, beginning with verse 39 hanggang 62. Gaya ng kanyang kinagawian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga Olibo kasama ng mga alagad. So, kinagawian na yon, kumbaga parang routine na nila yon. Punta sila ng bundok ng mga Olibo kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Ito yung huling prayer na ni Lord sa sa Garden of Gethsemane bago siya ipagkanulo. Ito na yon. Pero kung titignan natin dyan sa verse 39, kinagawian na nila yon. Talagang nagpupunta sila doon sa lugar na yon regularly to pray. Napakagandang example. Sana tayo din po kagawian na natin yung pananalangin. Part na yun ng ating daily routine, yung mag-pray tayo, magbasa ng Bible. Huwag natin tatanggalin yon. Pwedeng matanggal yung panonood ng TV, yung pagpi-Facebook, yung mga pakikipagkwentuhan, pero hindi pwedeng matanggal yung prayer at pag-aaral ng salita ng Diyos, kasi ito yung ating communication with God. Ito yung napakahalagang area na hindi natin pwedeng i-neglect at hindi natin pwedeng ipagpalit. Verse 40, pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." So yung prayer, somehow, nagbibigay ng lakas sa isang mananampalataya para hindi siya madaig ng tukso. Take note of that. Diyan pa lang ang dami na nating makukuha. Ang panalangin ay tumutulong sa mananampalataya para hindi siya madaig ng tukso. Kasi sinabi ni Lord, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. 41. Lumayo siya sa kanila, mga isang pukol ng bato ang layo. At dooy lumuhod at nanalangin. So si Lord, kapag magpe-pray siya, lumuluhod siya. It is a sign of worship. It is a sign of humility. Napakaganda. Gawin din natin yon. Napakaganda na gawa or parang physical position yung nakaluhod. Kasi yun ay pagpapakita ng pagsamba sa Diyos at pagpapakumbaba. Ganoon si Lord pag siya nanalangin. 42, sabi niya, "Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo."
Ano yung kopa na tinutukoy? Yun yung cup of suffering na pagdaraanan ni Lord kasi alam na niya na foresee niya na yung mangyayari. Nakita niya na kung paano siya pahihirapan, kung paano siya masasaktan. Yung pagiging tao, hindi masarap na masaktan ka Matusok ka, magdugo ang katawan mo, hindi yun masarap. Napakasakit nun. Sa pagiging tao na sabi ni Lord itong prayer niya. Kasi alam niya na yung pain na dadaanan niya, pero hindi siya natakot. Bagamat sinabi niya kung maaari, pero ganun pa man, nangibabaw pa rin sa Panginoong Hesus ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Yung pagiging tao kasi yun yung lumalabas doon. Kaya sinabi na kung pwedeng lumagpas ang kopa na yon, di ba tayo din minsan, ayaw natin ng pain. Lord, pwede matapos na to agad-agad. Parang gano'n, di ba? Pero, lagi nating alalahanin, hindi mahalaga yung kalooban natin. Ang mahalagang maganap ay ang kalooban ng Diyos. Kasi para yun sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya. Kasama tayo dun So dito, napakaganda. Pinakita ni Lord kahit alam niyang masasaktan siya ng todo, matotorture siya, papatayin siya, hindi pa rin siya natakot. Siya ay nagpakumbaba at sumunod pa rin sa kalooban ng Diyos. Okay? Andun yung total submission niya. 43, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. 44, dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Talagang ibinuhos ni Lord yung kanyang heart sa prayer na yon. Bago pa man mangyari yung sufferings, doon sa prayer na yon, talagang ipinasakop ng Panginoong Hesus yung kanyang sarili sa kalooban ng Ama. Kahit na siya mamamatay o kahit na siya patayin o kahit na siya pahirapan ng sobra-sobra bago siya patayin, nagpailalim siya sa kalooban ng Ama. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Labis na kalungkutan. Yun yung nakita ni Lord. Paglapit niya sa mga alagad niya. Sa verse 46, ulitin muna natin yung 45. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. 46, bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Yung mga alagad, hindi kasi nila alam yung mangyayari So akala nila normal routine lang to ni Lord. Hindi nila alam. Ngayon na o sa oras na yon, magaganap na ang pagdakip o pagkakanulo ni Judas. So gusto ni Lord na manalangin sila kasi meron ding darating na tukso sa kanila Kaya lang hindi na po foresee yun ng mga alagad sa mga oras na yon. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas, nakabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. 48, subalit tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad ang mangyayari ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? Kaagad tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang taingan nito. Sinabi ni Jesus, tama na yan. Hinipo niya ang taingan ng alipin at ang sugat ay kaagad ring naghilom. Wow! Huhulihin na lang siya
no, si Lord huhulihin na lang. Nakuha pa niyang mag-minister. Nandun pa rin yung kanyang yung kanyang puso na pagmamahal sa tao. Napakaganda. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Ang iniisip niya pa rin ay yung ibang tao. Ayaw ni Lord na merong masasaktan o madadamay na individual o inosente. Kaya kahit sa oras na yon, nagpagaling pa rin ang Panginoon. Walang pinipiling oras ang pagmiministeryo. Kung naririyan ka at may need, talagang bilang lingkod ng Diyos gagawa ka, mananalangin ka. 52. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga pinuno ng mga bayan, sa bantay sa templo, at sa pinuno ng bayan na nagparoon upang dakpin siya. Ako ba itulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit ngayon ay panahon na ninyo at ng kapangyarihan ng kadiliman. So dito makikita natin na everyday talaga nagtuturo si Lord doon sa templo. Yun na yung kanyang regular schedule, pagtuturo sa templo. Pero hindi siya dinakip. Alam ng Panginoon na ito na yung oras. Yung calendar ng Ama ay nagaganap na isa-isa. Well, lahat naman ang ginawa ni Lord Jesus, nakakalendar na yan. Nakaschedule na yan. At alam yon ng Panginoong Jesus. Pero yung mga alagad, hindi yun alam. Mga kapatid, sa atin din ganun eh. Alam niyo po ba na nakaplano na, pinlano na ng Diyos yung ating mga gagawin? Yung mga mabubuting gawa na gagawin natin? Yung ating magiging ministry? Sana wag tayong matulad sa mga alagad na hindi nila alam. Hindi nila nade-discern. Nawa, maging katulad tayo ng Panginoong Yesus. Malaman natin yung schedule ng Diyos sa ating buhay. Yung kanyang plano sa ating buhay. Hindi tayo nauuna, hindi tayo nauhuli. Mahalagang alam natin yun eh. Kasi kung hindi, baka maubos lang yung buhay mo na hindi mo nagawa. Yung nakaplano na para sa iyo. So ipanalangin mo yan na i-reveal ng Diyos sa iyo ang kanyang plano sa iyong buhay. At ito'y magawa mo, matapos mo bago ka umuwi sa kalangitan. 54. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro naman sumunod sa kanila, ngunit malayo ang agwat. Yung ginawa na to na pagdakip, tapos dinala sa punong pari, parang hindi ito tama. Kasi hindi naman sila ang dapat na humusga o maging hukom. Mayroong hukom sa mga panahon na yon. At hindi yung punong pari. So, kung titignan natin, merong maling ginawa. Kumbaga, hindi tamang proseso ng batas. Dinakip nila si Jesus at diniretso nila doon sa punong pari. Meron talaga silang gustong gawin kay Jesus eh. Bago pa man nila dalhin sa hukuman. Somehow, illegal ang pagkakadakip na yan at yung gagawin nilang parang pagsusuri kay Jesus. Dahil hindi naman sila ang hukom, kundi ang mga Romano. 55. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy at si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utusang babae, siya'y pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama ka rin ni Jesus, or kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit ikinaila iyon ni Pedro, aba,
Hindi, hindi ko nga iya kilala. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya ay tinanong, hindi ba't kasama ka rin nila? Ngunit sumagot siya, nagkakamali kayo, Ginoo. So kanina babae, yung nagtanong kay Pedro, ngayon naman lalaki. 59, pagkalipas ng isang oras, iginiit naman ang isa sa naroon. Kasama ka nga ni Jesus, or kasama nga ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga Galilea. Sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang tumilaok na ang manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. So dito makikita natin na yung sinabi ni Lord talagang naganap kay Pedro. Mas mainam siguro kung naniwala si Pedro at nanalangin. Kasi nung sinabi ni Lord sa kanya, hindi siya naniwala eh. Hindi daw niya yung gagawin. Mahalaga mga kapatid na matuto tayo sa pangyayari na ito. Maging tapat tayo sa Panginoon. Tignan din natin yung ginawa ni Lord para sa atin. Kung ang Ama ay may plano sa kanyang anak, tayo din bilang mga anak ng Diyos, pinlano na rin ng Ama yung magaganap sa atin. Pero sana, sundin natin ang Ama. Magpakumbaba tayo, gawin natin ang kanyang kalooban. Hindi man natin tiyak kasi hindi natin nakikita kung ano yung hinaharap, pero napakahalaga na magtiwala tayo sa Diyos. Kasi wala namang inisip ang Ama na makakasama sa atin. All things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Yun po ang sabi sa Roma. Unawain natin na nakaplano na ang ating buhay. Meron ng inihanda ang Diyos. Nawa sumunod tayo sa Kanya. Huwag tayong matakot o kung makaramdam ka man ng takot, hilingin mo sa Diyos na ito'y mapawi. Napakahalaga na maganap ang kalooban ng Diyos. Yun yung number 1. Hindi maganap yung ambisyon mo eh. Ang maganap ay ang kalooban ng Diyos. Alam niya kung kailan kanya tatawagin tungo sa ministeryo na nais niyang gawin mo. Huwag mong ipagpaliban, huwag mong ipagpabukas kasi nakaplano na ang iyong buhay. Learn to discern the move of God in your life. Napakahalaga na hindi mo mapalagpas, kundi makasabay ka. Walk with the Spirit. Sabayan mo yung leading. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang manguna sa iyo at ikaw ay sumunod sa kalooban ng Ama. Kasi lahat tayo ay mayroong gampanin dito sa mundo na ayon sa kalooban ng Ama. So, nawa magawa natin yan. Sa pagkakataon na ito, gusto ko kayong makausap. At the same time, i-encourage. Sabi ni Lord sa John chapter 14 hanggang 16, nagbabala si Lord sa mga alagad niya na magkakaroon sila ng hardships, sufferings, trials. Kung papaanong si Lord ay sinubok, dadaan din sila sa mga ganong bagay. So gusto ni Lord na maging handa sila. Pero mayroon laging pag-asa. Sabi ni Lord sa John 14:33 or John 16:33. ESV, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart. I have overcome the world.
So dito sinabi ni Lord na yung mga nabanggit niya na mga sufferings, trials, iba sa kanila ihaharap sa gobernador, sa mga hari, uusigin, hindi pakikinggan. Pero may iniwan ang Panginoon sa kanila. Sabi niya, "In me you may have peace. In the world you will have tribulation." Sinabi na ni Lord yun, dito sa mundo, hindi bed of roses. Magkakaroon kayo ng tribulation, distress, affliction, troubles, problema, pag-uusig. Pero sabi ni Lord, take heart or cheer up. Huwag kayong ma-discourage. No? Merong may bawi. Kumbaga, bagamat mahirap ang buhay, magkakaroon ng pagsubok dito sa mundo, huwag kayong ma-discourage. Sabi niya, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang mundo. Yun yung malaking encouragement. God never promised us na ang buhay natin dito ay magiging smooth sailing. Magiging lahat ng tao magiging kaibigan mo, sang-ayon sa'yo, hindi po ganon. Kung ano'y naging buhay ni Lord, nireject siya, hindi siya pinakinggan, may mga tao ding nakinig sa kanya, siya ay inusig, dadaanan din natin yon. Pero hindi ka dapat matakot. Okay? Bakit? Sabi ni Lord na pagtagumpayan niya na ang mundo. Huwag kang ma-discourage. Cheer up. Okay? Napagtagumpayan na ni Lord ang mundo. Sabi din niya sa John 14 verses 1 to 3. Sige, tignan natin to sa Tagalog. John 14 verses 1 to 3. Huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Pagbungad pa lang nung John 14, huwag kang mabalisa. Huwag kang mag-alala. Huwag magkaroon ng trouble yung puso mo. Ulitin ko, sabi ni Lord, huwag kang mabalisa. Huwag kang mag-alala. Sumampalataya ka sa Diyos. Palitan mo yung pag-aalala mo ng pananampalataya sa Diyos. At sumampalataya ka rin sa Panginoong Hesus. Sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Napakaganda nun. Remember the blessed hope, the salvation that God promised us. Pag naayos na ni Lord yung ating mga tahanan dun sa heaven, magkakaroon na ng rapture. Amen? Kukunin na tayo ni Lord para sama-sama tayong manirahan na sa kalangitan. So wag kang mabalisa, wag kang mag-alala, wag kang matakot. Ang kailangan mong gawin, sumampalataya ka sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Amen? Paano ka mananampalataya kung ang lagi mong pinapanood balita? Kung lagi mo naririnig sa mga kapitbahay mo ay puro negatibo. Palitan mo. Ang gawin mo, manalangin ka. Sabihin mo sa Diyos ang laman ng iyong puso. Ibigay mo or i-open mo yung heart mo kay God. At basahin mo ang kanyang salita. Sapagkat mula sa salita ng Diyos at sa kanyang presensya, makukuha mo ang kalakasan. Hindi sa mga balita, hindi doon, kundi
sa presence ng Diyos at sa kanyang mga salita. Di ba sabi nga ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay darating sa iyo sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, hindi sa pakikinig at pakikinig ng balita o ng mga sabi-sabi ng kapitbahay mo. Hindi doon magmumula ang pananampalataya mo, kundi sa salita ng Diyos. So, pakinggan mo kung ano yung madalas na sinasabi ng bibig mo. Kasi yan ang laman ng puso mo. Di ba sabi ng Panginoong Yesus, mula sa kaibuturan ng puso ng tao, sasambitin ng kanyang bibig. Kung puro takot, pag-aalala, negative ang mga nasasabi mo, ibig sabihin yan ang nasa puso mo. Kailangang tanggalin yan. Linisin ang ating puso. Paano? Humingi ng tawad kay Lord. Basahin mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may filtering effect sa ating buhay. Tatanggalin yan ang mga negatibo, ang takot sa ating puso. At magkakaroon tayo ng pananampalataya mula sa salita ng Diyos na ating babasahin. So napakahalaga. Huwag maubos yung oras mo kakapanood ng TV, update sa balita, every hour, every minute. Hindi. Basahin mo ang salita ng Diyos kasi doon ka magkakaroon ng pananampalataya. Doon may ibsan ang iyong takot. Sabi din sa verse 27, I'm leaving with you a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. John 14 verse 27. Ang NLT, New Living Translation. Ulitin ko, ang ganda ng translation eh. I am leaving you with a gift. Kasi mamamatay na si Lord nito eh. Sabi ni Lord, meron akong iniwan sa inyong regalo. Isang regalo ng peace of mind and heart. Kapayapaan ng puso at isip. And the peace I give is a gift the world cannot give. Hindi kayang ibigay ng mundo ang kapayapaan na ibinigay ng Panginoong Jesus sa atin. Remember, Jesus Christ is the Prince of Peace. So, alalahanin mo, meron kang regalo. Buksan mo ang regalo na yan. Kapayapaan ng isip at ng puso. Ibinigay sa iyo yan ni Lord. Hindi mundo ang nagbigay niyan kasi walang kakayanan ng mundo na magbigay ng kapayapaan. So don't be troubled. Don't be troubled or afraid. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Yakapin mo ang kapayapaan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kapayapaan sa isip at sa puso. Again, may mga troubles na mangyayari. May mga problema. Katulad na lang ngayon, itong crisis ng coronavirus. Hindi lang ikaw o ako, kundi buong mundo ang namumroblema ngayon dito. Pero alalahanin mo yung kapayapaan na regalo ng Diyos sa iyo. Buksan mo yun. Ilagay mo yun sa iyong puso at isip. Kasi ibinigay sa iyo yun ni Lord. Pag si Lord ang nagbigay, talagang binigay. Hindi niya binabawi yon. Amen? Kailangan mo itong panghahawakan. Sabi rin sa Isaiah 26 verse 3, You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Promise ni Lord yan. Bibigyan niya ng ganap na kapayapaan ang tao na nagtitiwala sa Kanya. Magtiwala tayo sa Diyos. Huwag tayong magtiwala sa mga katatakutan sa ating paligid. Pagtiwalaan natin ang Diyos at ang Kanyang mga salita. I-fix natin, i-focus natin yung ating kaisipan sa ating Panginoon.
Sabi ni Jesus, "Cheer up, I have overcome the world." Huwag kang ma-discourage na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang dapat mong gawin, sumunod ka at magtiwala sa Diyos. Sumunod ka rin sa pamahalaan. Hindi ka pwedeng magrebelde sa pamahalaan kasi in-institute ng Diyos yan, ang government, para din sa ating kabutihan. So wag matigas ang ulo. Pag sinabing sa loob lang ng bahay, sa loob lang. Kung may bibilhin, pwede naman, pero dapat nandun ka pa rin sa pagsunod. Huwag kang magsalita ng mga negatibo laban sa pamahalaan. Hindi yun makakatulong. Ang pinakamabuti mong gawin, ipanalangin mo ang ating Pangulo. At yung mga government officials, yung barangay captain, mayor, governor, pati yung mga volunteers, instead na nagrereklamo ka, ipanalangin mo sila. Nabigyan sila ni Lord ng wisdom. Bigyan sila ni Lord ng pusong tapat. At ingatan sila ng Panginoong Diyos. Mas mahihirapan tayo kung sila ay magkakasakit. So pag-pray mo na protektahan sila ng Diyos. Okay? No more complaints. Huwag na magreklamo. Ang buong mundo ay nagdaranas ng parehong sitwasyon. Ang pinakamabuti mong gawin, manalangin ka. Basahin mo ang salita ng Diyos. Kapag puro reklamo ang lumalabas sa bibig mo, ibig sabihin basura na ang nasa puso mo. Kailangan ma-alarm ka na niyan eh. Hindi nakalugod-lugod kay Lord yung mga sinasabi mo. Ang pagrereklamo ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Remember, yung mga Israelita doon sa wilderness, kaya sila hindi makalis-alis doon sa wilderness eh. Puro sila reklamo. Hindi tuloy sila nakarating sa promised land. Ikaw din, huwag kang magreklamo. Hindi makakatulong yon. Yung nagreklamo, hindi nila nakita yung promised land. Hindi nila naranasan yung blessing. Kasi puro sila reklamo. Tumulad ka kay Joshua at kay Caleb. Nakita nila sa mata ng pananampalataya ang deliverance na gagawin ng Diyos at ang pangako ng Diyos na promised land na ibibigay ng Diyos yon. Sa ngayon, ang masasabi natin na promised land natin, yung matapos tong COVID-19 na hindi tayo nagkasakit. Amen? Matapos tong COVID-19, meron ng cure, meron ng prevention, or meron ng mga vaccine. Yun yung parang promised land na makikita natin. Maaabot natin yun dahil ang Diyos ay kasama natin. Pero sana huwag kang magreklamo. Kasi baka hindi ka umabot sa promised land pag puro ka reklamo. So kapag ganyan na ang sinasabi mo, manalangin ka na, lumuhod ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Pagkatapos magbasa ka ng salita ng Diyos, claim the promises of God. Para yung basura sa puso mo ay matanggal. Lilinisin yan ng Word of God. At papalitan yan ng mga gems, jewels, yung mga promises ng Diyos. Parang sasabihin mo ay yung mga pangako ng Diyos. I can do all things through Christ who gives me strength. Diba? Positive. I suggest na basahin mo at i-memorize mo yung mga awit, chapter 91, Psalms 91. Nandyan yung promises ni Lord. Napakaganda ng chapter na yan. At syempre, basahin mo din yung kabuuan ng Biblia. Hindi yung isang isang area lang. Ganon din sa Isaiah 41:10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Okay? Huwag ka matakot. Bakit ka raw huwag matakot?
For I am with you. Kasi kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hindi tayo dapat matakot. Hindi yung, hindi ako matatakot, matapang ako. Hindi sa sarili mo. Your confidence is not in yourself, but our confidence is in God. Kasi kasama natin siya. Huwag kang madismaya, huwag kang madiscourage. Bakit? For I am your God. Sapagkat siya ang ating Diyos, si Yahweh, ang ating Ama na siyang may likha ng langit at lupa. Mayroon bang bagay na mahirap sa Kanya? So huwag kang madiscourage. Promise din niya, I will strengthen you. O, diba? Si Lord yung magbibigay sa'yo ng lakas at tutulungan ka niya. Hahawakan ka niya ng mapagtagumpay na kanang kamay niya. Promise ni Lord yan. Panghawakan mo ang mga salita ng Diyos. Kasi diyan magmumula ang iyong pananampalataya. Hahawiin ng salita ng Diyos ang iyong takot. Kaya napakahalaga na maglaan ka ng panahon para basahin ang salita ng Diyos. Amen ba? What else? Sabi dito sa Isaiah pa rin, chapter 40, 28 to 31. Sundan nyo na lamang po ako sa Tagalog. Ito po ay ESV. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. Napakaganda nun. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ang siyang walang hanggang Diyos na lumikha ng hangganan ng mundo. Hindi siya napapagod. Hindi siya nanghihina. 29. Siya ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mahina. He gives power to the faint. At sa Kanya na nangangailangan ng lakas, nagbibigay siya ng karagdagang lakas. So, sa Panginoon tayo, sa Kanya tayo makakakuha ng kalakasan. Verse 30, even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. Kahit daw yung mga kabataan napapagod, nanghihina. Pero sa verse 31, they that wait for the Lord shall renew their strength. Kapag ikaw ay marunong maghintay sa Panginoon, marunong umasa, magtiwala sa Panginoon, ang lakas mo ay marirenew. Magkakaroon ka ng mga panibagong lakas. Every day, a new strength will be given to you. They shall mount up with wings like eagles. Kumbaga sa ibon, hindi ka lang pipit. Ikaw ay katulad ng agila na lilipad sa iyong magarbong pakpak. Ikaw ay tatakbo at hindi ka mapapagod. Ikaw ay maglalakad at hindi ka manghihina. Bakit? Kasi marunong kang magtiwala, umasa, mag-focus sa Panginoon Diyos. Siya ang magre-renew ng iyong lakas. Siya ang gagawa sa iyo para maging tulad ka ng agila. Yung pinakamagaling na ibon yan, agila, kayang lumipad ng mataas kahit sa ibabaw ng storm. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil magaling ang Diyos na kasama mo at kasama natin. So, read your Bible. Pray every day. Diyan ka lalakas. At patuloy ka rin na makinig sa ating morning devotion or Bible devotion every day. Pagpalain ka ng Diyos. Sa mga oras na to, tayo ay manalangin na. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa iyong mga salita.
na tunay ngang aming kalakasan. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming muog, ikaw ang Diyos na sa amin ay nag-iingat, ikaw ang aming kublihan, ang aming tahanan, ang aming sandigan. Ikaw po yung aming very help in times of need. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga pangako na ang iniwan mo sa amin ay kapayapaan, hindi kaguluhan, hindi takot, hindi pag-aalala, kundi kapayapaan ng isip at puso. Hayaan mo pong ito ay dumaloy sa aking mga kapatid na nakikinig sa oras na ito, Lord. Let your peace that passeth all understanding flow upon them right now in the name of Jesus. And thank you, Lord. Thank you, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. At hindi ka limitado ng layo o ng oras o ng panahon pagkat ikaw ay timeless. You are boundless. You are limitless. Napakagaling mo, Panginoon. You are everlasting. From everlasting to everlasting. Lord, reveal yourself to us as we read your word, as we study your word, as we pray, as we open our hearts to you. Hayaan mo pong ang presence mo ay bumaba sa amin. Yes, Lord, at magdala ng kalakasan at katatagan sa aming mga puso. At kapayapaan na hindi malirip ng isip ng tao. Father in heaven, I also pray, idaloy mo po ang kagalingan sa aking mga kapatid na nakikinig ngayon. Ano man ang karamdaman, I pray in the name of Jesus, mula sa mga sugat at mga latay ng Panginoon Yesus. Idaloy mo po, Diyos, ang kagalingan sa kanyang katawan. In Jesus' name. Ama, patuloy po na tinataas namin sa iyo ang krisis na ito. We pray, Lord, na sustain us with your strength. Sustain us with your power. Yung kapangyarihan mo, Lord, that quicken the body of our Lord Jesus. Let the Holy Spirit quicken our bodies too, Lord. And strengthen us. Sa iyo kami umaasa, Ama. Hindi sa kanino mang tao, kundi sa iyo. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming proteksyon. Keep us safe, Lord. Cover us with the precious blood of our Lord Jesus Christ. We and our entire household. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na kasama ko ngayon na nakikinig. I pray for your provision, for your covering of protection over them, Lord. And Lord, remember also the frontliners. We pray for their protection. We pray, Lord, for your divine protection over them. Nawa, Panginoon, gumaling yung mga nurses, yung mga doctors, yung mga medical personnel. Gumaling po sila na nagkaroon ng COVID. At this very moment, Lord, we pray for your healing touch over their bodies. In the name of Jesus, makarecover po sila para po, Lord, makabalik sila muli sa paglilingkod sa mga may sakit. Hallelujah. We declare life for them. We declare life in the name of Jesus. And Lord, nawa po sa aming mga kapulisan, sa mga sundalo, nawa po ma-cover them with your protection. Nawa, Lord, wala na pong magkasakit ng COVID-19. Sa mga oras na ito, idaloy mo po ang kagalingan sa mga sundalo, sa mga pulis na meron ng virus na ito. In the name of Jesus, breathe in them your breath of healing, Lord, in the name of Jesus. At lahat po ng frontliners, Lord, even the security guards, kahit, Lord, yung mga basurero, yung mga nagtitinda sa palengke, yung mga nagdi-deliver ng mga basic needs, yung mga nagtatrabaho, pumapasok na sa opisina. We lift them up to you, Lord. May your protection be with them. And Lord, idaloy mo po ang kalakasan
sa body of Christ sa buong mundo. Thank you, Lord. Matatapos din ito sapagkat ikaw ay nagtagumpay na. We will reach the promised land because you are with us. We worship you, we bless you, we honor you. Heavenly Father, sa iyo po pinaubayan namin ang buong araw na ito. Ikaw po ang patuloy na manguna sa aming buhay. We submit our lives unto you. Thank you, Lord, for your covering of protection upon each and every one of us and upon our household. Thank you, Father God. Ang lahat pong ito ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At syempre po, Lord, sa pakikiisa ng iyong banal na Espiritu. We bless you, we praise you, and we honor you. Sa iyo po, Ama, ang kataas-taasang pasasalamat, papuri at pagluwalhati. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Hallelujah.